The whole February tsaka March, struggling ako. Hindi struggling sa buhay, struggling gumana. Naputya real to kung ako nga tatanungin nyo ngayon. Nung pumasok yung 2025, opportunities, all in all, lahat ng na-acquire ko ngayong pagpasok ng 2025, pwede na akong gawing bilyonaryo nun. Lahat, as in lahat. Pagdating dun sa negosyo ko na clothing, nasa akin na ang source, nasa akin na ang sauce, kung paano papatagusin ng isang clothing brand. Nasa akin na. Ang dilemma ko lang before kasi yung clothing ko, pinapaikot ko lang ng pinapaikot yon. Hindi ako nagdadagdag doon from my own pocket. Kumbaga nag-umpisa sa ng gantong halaga, tapos pinapagulong ko lang ng pinapagulong. Sa madaling sabi, hindi ganun siya ka-bulk sagad. Ngayon, ang naging dilemma ko last year, kung may pangbulto lang sana ako, as in bulto talaga. Pagpasok ng 2025, nagkaroon ako ng pambulto. Alright na yung clothing ko. Okay na yun. Pwede nang tumagos yun kung gagana ako ng maayos. Pangalawa, mainly pala yung pagiging content creator ko. Meron akong 2 page na parehas green na yung monetization. Parehas recommendable. Yung isang page ko, 1.9 million followers. Yung pangalawa, 250k followers. May PC ako na kahit heavy editing, kayang-kaya. May camera ako. May microphone ako maganda. Wala nang dahilan para hindi ako makapag-daily upload ng content sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Pero nagagawa ko ba? Hindi rin. Kasi hindi ako gumagana ng ayos. Meron akong matatawag ko na sarili kong crib. Though nirerentahan ko lang to, pero sarili ko tong crib na pwede kong gawin lahat dito. Ako ang boss dito. Hawak ko ang oras ko dito. Lahat ng pwede kong gawin, magagawa ko dito. Sobrang komportable ng kalagayan ko dito. Yan. 3 horsepower na aircon. Sa madaling sabi, summer sa labas, sobrang init. Pagpasok mo dito sa loob ng bahay ko, centralized, sobrang lamig. Pwede kang mag-jacket. Diba? Sadyang balat kalabaw lang ako, kaya t-shirt lang ako. Sobrang daming opportunities ang na-acquire ko ngayong pagpasok ng 2025. Yung partnership namin ni Joel. Ito. Pucha, solid to. Balagbag to. Yung sombrero na nilabas namin, partnership namin. Sobrang balagbag. Based sa kung anong meron ako ngayong resources, kung anong meron ako ngayon, pwede akong gawing bilyonaryo nun kung gaganapan ko lang ng maayos. Buong February and March, hindi ko alam kung... Actually, alam ko. Kaya ngayong papasok ng April, vinivideo ko na kasi kailangan kong ilabas eh. Diba? Wala naman akong circle na kakwentuhan sagad. So, kailangan kong ilabas. Diba? Kasi hanggat in denial ka, yun nga sinasabi ko eh, hanggat in denial ka sa isang bagay, hindi mo siya mare-resolve. Diba? Parang pag sinasabi mo na, okay ka naman sa kinikita mo, okay ka naman sa perang kung anong meron ka ngayon, hindi ka talaga papasukan ng opportunities para magpapera kasi bukang bibig mo, binabato mo sa mundo na okay ka na dyan sa kinikita mong pera. Diba? Hanggat in denial ka sa isang bagay, hindi mo mare-resolve yun. Diba? Sabi nga nila, pag kaya mong sabihin kung ano yung sa tingin mong struggles mo or problema mo, halfway solved na yun. Diba? Halfway solved na yun. Like for example, yung pagiging pangit. Isa pa yung pagiging pangit. Diba? Hindi ako naging in denial sa pagiging pangit. Nirepresent ko ng proudly. Diba? Binago nun yung buhay ko. Same thing, ganun ginagawa ko ngayon. Diba? Kasi alam ko na sa sarili ko na February pa lang, di na ako gumagana ng ayos Tapos umabot pa ng March. Kasi the whole February, in denial ako na hindi. Kailangan ko lang ng tulog. Hindi. Kailangan ko lang dagat, pagpag lang ako, ganito, ganyan. Struggling ako, sa madaling sabi. Pero in denial ako na, hindi, kaya ko yan bukas. Pag gising ko, okay na ulit ako. Bukas, gana na ulit. Inuulol ko yung sarili ko. In denial ako dun sa struggle na experience ko. Yung hindi ko paggana. Tapos kahapon, pagpasok ng April, tinignan ko maigi. Putang ina, legit. Kung anong meron ako ngayong taon, pwede na akong gawing bilyonaryo nito. Kung ano yung mga meron ako ngayon. Ano na lang ang problema? Isa na lang ang problema. At yung problema, walang kapantay na presyo. Libre. Ano yon? Consistency.
pagiging disiplinado. Yun kasi yung kailangan paglabanan dito. Ito, share ko lang sa inyo. Doon nasa akin na lahat ng resources para maging bilyonaryo ako ngayon taon. Nasa akin na lahat. Wala akong may hiling pa. 'Di ba? Ang nagiging struggle dito dahil komportable na yung buhay mo, ang sarap na. Parang ang hirap ng gumana. Kasi ang sarap ng humiga. Ang sarap ng magpabanjing-banjing. Nakakain mo na gusto mo, nabibili mo gusto mo. Bakit ka pa sisipagin? Bakit ka pa kikilos? Ayun yun. Ayun na yung biggest why. Bakit pa? Okay naman na eh. Di ba? Hanggang sa mapagtatanto mo na, hindi lang pala doon umiikot. Hindi lang pala tungkol sa'yo. Hindi lang pala tungkol sa pagiging okay ka na, komportable ka na. Hindi lang pala doon umiikot. Hanggang sa nag-check ako eh. Struggling ako, ganito ganyan. Hindi ako gumagana ng maayos ng 2 buwan na dahil sa akin mismo. As in, ngayong araw, wala akong ginawang kapaki-pakinabang. Gumising ako ng 4:00 ng umaga. Wala man ako na-accomplish. Kinahaponan, si Wada nagpasama mamili. Namili lang kami. Pinag-drive ko siya. Shopping kami. Ng kung ano-ano man. Tapos kumain lang kami sa kung saang pansitan. Wala akong ginawang kapaki-pakinabang na magiging ambag siya dun sa mga bagay na magpapabilyonaryo sa akin ngayong taon. Bigyan ko kayo ng mga, ano ba yung mga sinasabi magpapabilyonaryo sa akin ngayong taon? Yun nga yun, yung business ko na clothing, papayamanin na ako nun. Kumpleto na ako ng lahat. Gaganapan ko na lang. Itong pagko-content, yung pagiging content creator, yung pagiging influencer, yung pagiging public figure, kumpleto na ako ng lahat. Gaganapan ko na lang. As in, di ba? Kasi lahat ng meron ako ngayon, walang kwenta eh. Walang kwenta. Ako talaga yung nagmamatter. Bigyan ko yung example. Nung inumpisahan ko tong pagbi-video ko na to, wala ako nitong camera, wala ako nitong mic, wala ako nitong heavy equipment, wala ako nitong heavy computer na to para makapag-edit ng heavy editing. Wala. Ang meron lang ako, yung Vivo V20 ko na cellphone na Android. Yun lang ang meron ako. Tapos, apoy na gusto kong sumikat at perahin yung kasigatan. Yun lang ang meron ako. Gumana. Binago nun yung buhay ko. 'Di ba? Kaya ngayong meron ako nitong mga to, tapos hindi naman ako gumagana ng maayos, walang nararating. Sa madaling sabi talaga, real talk, wala tayong ibang puhunan sa kung ano man, kundi yung mga sarili natin, kundi tayo mismo. Wala na akong maidadahilan pa. Kunyari, yung sa clothing ko, madali na lang yan. Kung ganito sana, kung may ganito sana, kung may ganito. Wala na, kumpleto na ako ng lahat dun. Pero papito-pito pa rin yung sales. Papito-pito. Diba? Kasi di ko nagaganapan ng maayos. Sa pagiging content creator, madali sana yan kung may camera ako, may ganito. Hindi ko siya pwedeng idahilan kasi bukod sa kumpleto na ako ng lahat, napagana ko to't na umpisahan, nang ang gamit ko, cellphone lang. Ngayon, sa madaling sabi, ginagawa ko tong video na to para sa sarili ko. Upload ko to para magiging ito yung timestamp, kumbaga, na dito, today, from this day, alam ko na sa sarili ko na, tinatanggap ko sa sarili ko na struggling ako sa pag-proceed kasi hindi gumagana ng maayos yung sarili ko. At bakit hindi gumagana ng maayos yung sarili ko? Kasi masyado nang komportable yung buhay ko, masyado nang masarap. Hindi kagaya nung inumpisahan ko itong pagbablog. Wala ako talaga ni piso. Kanda utang-utang kami. Para lang makapag-exit ako, may pambayad sa upa nung tinitiran ko dun sa Abu Dhabi. As in, wala ako ni piso. Nangungulekta ako ng mga bitching ko, mabili ko lang yung gusto kong tinapay dun. As in, hindi komportable yung buhay ko nun. Kaya yung apoy, naglalagablab. 90k followers ako nung umuwi ako sa Pilipinas. Pag-uwi ko dito, nakitira ako sa tropa ko, sa bahay ng tropa ko. Natutulog ako nun sa kama, nakalahati lang. Basta hindi komportable buhay. Hindi komportable yung buhay sagad. Tumira ako dun sa kwarto niya kasi may PC siya. Dun ako nakiki-edit, dun ako nagbibideo. Cellphone pa rin gamit ko. Hindi komportable yung buhay, kaya yung apoy andun. Tangina ngayon kasi sobrang sarap. God is good, sobrang sarap ng kalagayan ko ngayon. Kaya yun yung nakikita ko na nagpapalilo dun sa apoy na naglalagablab sa akin before para gumana. Parang yung sinaunang barko, yung inuuling-ulingan para umandar ng mabilis. Dahil naging komportable yung buhay ko, sobrang sarap na, yung apoy ko naglelo. Kailangan ko lang ibalik yung apoy. Kailangan ko lang uling gatungan ng gatungan. Sa madaling sabi, nakuha ko na yung
normal eh. Nakuha ko na yung normal eh. Wala naman akong kakaibang kung anong kalagayan ko ngayon. Wala namang kakaiba. May sasakyan ako, lahat naman ng, as in walang kakaiba. May mga sasakyan ako. Yung mga kapitbahay ko dati, hindi naman vlogger, hindi naman influencer, hindi naman negosyante, may mga sasakyan eh. Naka-aircon ako, yung mga kapitbahay ko dati, naka-aircon eh. May bahay na maayos eh, may masarap na tulugan eh, may computer eh. May camera, may mic. Sa madaling sabi, lumelevel pa lang ako. Kailangan kong mag-ambisyon ng mas mataas pa, bukod dito sa komportableng buhay pa, para mas manggigil ako. Binibidyo ko to para mapanood ng future na ako. Napukin ng ina, tao pa rin ako. Di ba? Nagchuchoke pa rin. Grind set, mindset, type shit eh. Pang, gera, grind set, time set, mindset, gera, ratatatatatatat. Tao pa rin ako. Nagchuchoke, pero ang kinaganda, aminado ko na nagchuchoke. Ramdam ko, I admit, sa madaling sabi, na-figure out ko yung problema, alam ko kung asan yung mali, halfway solve. Ang magiging solusyon na lang, kailangan kong ganapan ulit. Gaganapan na naman. Yun na naman. Gaganapan. Di ba? Sa madaling sabi ako, masasabi ko talaga, sa 4 na taon na ito, nagpapasarap ako ng buhay, wala talagang ibang gagawin, walang ibang talagang kailangan gawin, kundi gaganapan mo. Gaganapan mo. Pag may binitaw sa'yo na game, method para pumaldo, hindi mo ginanapan, kasi ganto ganyan eh. Wala. Nga. Tsa atong iniinom ko. Ginger, lemon na Twinings ba yun? Twinings, di ko alam. Para maging kalmado.